Pasukan na nga bukas at ngayong araw nga lang ako mag-aasikaso ng mga gagamitin ng anak ko para sa school. Sobrang busy ko nga at dami ng ginagawa, ngayon ko nga lang talaga maiisipan na balutan yung mga notebook ng anak ko. Pag hindi ko kasi binalutan tong mga notebook niya, sigurado akong pag uwi niya galing school ay lukot-lukot at yupi-yupi na naman itong mga notebook niya. Nakabili nga ako online itong mga sticker subject. Meron nga din kasama yung sticker na nandoon na yung pangalan niya, pangalan ng teacher niya, pati na rin ang grade at section niya. Ang sabi nga ng asawa ko ay mabuti na nga lang daw at nakabili nga rin daw ako nito. Hindi na daw kasi siya mahihirapan mag-layout at mag-print ang mga ididikit ko dito sa notebook ng anak niya. Kaya naman less hassle na nga daw talaga. Maski ako nga daw hindi na nga rin daw ako mahihirapan maggupit-gupit at maglagay ng glue para lang may maidikit ako dyan sa notebook niya. Nakakatuwa nga kasi may mga sticker na palang ganto. Dati kasi wala namang gantong-ganto, susulatan mo nga lang yan dati ng pentel pen, okay na. Pero ngayon dami ko nang nalalamang kaartihan. Nag-i-enjoy nga ako habang ginagawa ko to, talaga namang nakakamiss bumalik sa pag-aaral. Halos lahat nga dyan, nadikitan ko na ng sticker. Pagkatapos ko nga lagyan ng sticker, iayos ko naman yan dahil pabalutan ko na nga ng plastic cover. Pero bago ko nga binalutan yan ng plastic cover, ni-explain ko muna sa anak ko kung paano siya magsusulat dyan sa notebook. Ang sabi ko nga dyan sa kanya ay yung pinaka first page, huwag niya nga susulatan. Doon nga siya magsusulat sa second page na. Nung nag-aaral kasi ako, ganun talaga yung ginagawa ko para maayos-ayos tignan yung aking notebook. Para naman hindi pagbukas ng aking teacher, talaga naman pangit na sulat agad yung makikita niya. Siyempre, maglalaktaw ka ng isang page para naman may pasuspense muna sa kanyang makikita. Habang nagbabalot nga ako dyan ng notebook, mayroon ng batang sigaw ng sigaw at gusto nang magpakuha. Inhawa ko na nga lang muna yan si Tariray sa kanyang dada para naman matapos na ako sa ginagawa ko. Siningit ko na nga lang talaga to dahil napakahirap talagang pagsabayin yung pag-aalaga kay Tariray. Habang nag-aasikaso ka naman sa isa mo pang anak. Magpapahinga nga dapat ang dada dyan kaya lang wala talaga siyang choice. Katatapos niya lang kasing maglaba at napakarami nga ng nilabhan niya. Ang sabi ko nga sa kanya ay ako na nga ang maglalaba pero mas gusto niya talagang gumawa ng magawaing bahay kaysa mag-alaga kay Tariray. Hindi daw kasi kaya ng braso niya yung bigat ni Tariray. Eh bakit naman ako nakakaya ko? Pagkatapos ko ang maayos yun, nilagay ko na nga lahat ng gamit ni Kuya dito sa bag niya. Nagsama-sama ko nga lang sa pencil case itong kanyang Crayola pati na nga rin mga lapis para naman hindi siya mahirapan paghahanapin niya. Tapos kung asikasuhin yung mga gamit ni Kuya ay bumaba na nga kami para mag-asikaso ng hapunan. Nagsala nga ako ng sinaing pagkatapos nagluto naman ako ng ulam namin pang hapunan. Ginatang tilapia nga yung lulutuin ko. Mabuti na nga lang at mabilis-bilis din itong maluto dahil anong oras na nga rin pala kaming nakababa. Hindi ko na nga rin namalayan yung oras dahil nabisi nga ako sa pagbabalot ng notebook. Kasilip na nga lang namin sa bintana abay madilim na pala. Pagkatapos nga namin kumain na nag-asikaso na nga ako at umakyat na nga kami dito sa taas dahil aasikasuhin ko naman yung uniform na gagamitin ni Kuya sa school. Patulog ko na nga dyan si Tariray kaya lang panay ang ingit niya at pagising-gising nga siya. Nuksan ko kasi yung ilaw at hindi nga siya sanay na matutulog ng maliwanag. Pag nakapatay kasi yung ilaw ay automatic alam na ni Tariray yun na yung time para matulog na siya. Mabuti na nga lang at hindi na nga talaga namumuyat itong sa Tariray, talaga naman tulog talaga siya sa gabi at kising sa umaga. Napakalaking tulong rin talaga na nasanay siya sa kanyang sleep routine. At hindi nga talaga kami nahihirapan at napupuyat sa kanya. 3 uniform nga lang ni Kuya yung mga pinlansya ko sa kanya at ito nga yung mga uniform na nabili ko. Pagkatapos naman itong 4 na shirt naman ni Kuya ang pinlansya ko. Pagkatapos ko nga diyang mamlansya ay talaga namang napakasakit ng likod ko. Ang hirap palang mamlansya kapag nakayukot wala kang kabayo. Sobrang pagod ko sa maghapon kaya naman gustong gusto ko na talagang mahiga at matulog. Kaya naman good night na mga mamshi. Salamat sa panonood. Babu!